Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Okay, salamat po. Purihin ng Panginoon. Kumusta na kayo? So, ngayon po ay buwan ng mga puso. Kumusta na kayo mga puso? Sino rito yung mataas ang baby? Sino rito yung mga ilaw? Ay, naku. Sino rito yung mga napakakuha na sasagutin dito sa February 14? Sino yung mga napakakuha dito? Sino yung mga sinabihan ng antay ka lang? Wala lang ang muli sa 14. Sino rito yung mga sinabihan ng gano'n? Naku. Huwag ka nang umasa. Pastor naman naninira na Well, let's pray for it. Kasi nga, lalo-lalo na kung wala ka pa naman sa tamang edad at ikaw ay estudyante pa, titiyakin ko sa iyo, hindi ka looban ng Diyos yan. Kaya umpisa pa lang ng ating pag-uusap ngayon, masama na agad ang loob mo sa akin. Kasi pag ikaw ay estudyante, yan ay panahon ng pag-aaral, panahon na focus ka doon sa pinagpaturan ng magulang mo, na dapat ikaw ay nag-aaral mabuti. So, okay lang magka-class, pero huwag siseryosohin yan, sapagkat hindi pa yan ang tamang panahon. Ang tamang panahon dyan, yung makatapos ka ng pag-aaral, ikaw ay may trabaho na o may negosyo ka na, sa tamang edad ka, at pagkatapos, ang lifetime partner ay ipinapanalangin. Sabi ko nga doon sa kausap ko kagabi, marriage is next to salvation. Huwag kang papasok sa relasyon kung wala kang balak mag-asawa. Kaya kung ikaw ay gusto mo lang ng trial and error, hit and miss, subok-subok, you're wrong. Kasi Kristiyano ka. Ang relationship ay hindi pinaglalaruan. Yan ay pinapanalangin. Kung kalooban ng Diyos yan, ibibigay sa iyo yan. Kaya ang pinakamagandang magagawa ko ngayon, maglingkod sa Panginoon, manalangin, at gamitin ang pananampalataya sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon, ang pag-uusapan kasi natin ay ang pagkasulok ng pananampalataya. Ito yung kung tawagin natin ay the four corners of faith. This is what we're going to discuss today. Ang apat na sulok ng pananampalataya, the four corners of faith. We have to study this because 2025 ay nakapasok na ng January, natapos ng January. Now we are on the second day of February. At habang tayo ay sumusulong sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ninyo gagamitin ang inyong pananampalataya. Okay, so ngayon, if you have your Bible, samahan ninyo ako sa aklat ng Marcos, Book of Mark, chapter 2. Kayo ba ay nabasa nyo na yung panahon na si Jesus ay nagpagaling ng isang lalaki na may nagdala sa kanya at binultas yung buwong, at pagkatapos ay ibinaba sa harapan niya yung lalaki na paralytic. At ang sabi ng Bible ay pinagaling ito ng Panginoon. Pag binasa natin ito sa Book of Mark chapter 4 verses 1 to 12, if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa Marcos kapitulo 2. Mark 2 verses 1 to 12. Ito ang sabi ng Bible. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Kumbaga, nung nalaman ng mga tao na bumalik uli si Jesus sa Capernaum, ang mga tao ito ay nagpunta sa kanyang lugar at sila ay nangatipon kung saan bahay siya nakatuloy. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left. Kumbaga, nagsama-sama sila doon sa bahay kung saan naroon si Jesus. At ang sabi ng Bible, that even outside the door, and he preached the word to them. Kumbaga, yung loob punong-puno na, pag lumabas ka, punong-puno pa rin, at nangaral si Jesus ng Word of God. At ang sabi ng Bible, some men, may mga ibang mga kalalakihan, na pumunta sa lugar na yun. At ang sabi ng Bible, some men came bringing to him a paralyzed man, carried by four of them. So doon natin ginawa yung four corners of faith. Kasi merong apat dito na lalaki mula sa mga kalalakihan na siya nagdala sa kanya doon sa harapan ni Jesus, binutas yung bumungan at ibinaba si Jesus sa kanyang harapan. Sabi ng Bible,
Ulitin ko some men came. May mga lalaking dumating sa lugar na kung saan si Jesus ay nararoon. At sabi dito ng Bible, bringing to him a paralyzed man, carried by four of them. Dahil hindi nga nila naipasok yung paralitiko, ang sabi ng Bible, because of the crowd, ang ginawa nila, they made an opening in the roof above. Binuksan nila yung mga sininsin nila, yung bubungan. Hanggang sa nabuksan na ito, at ang sabi ng Bible, dig, hinukay. Hinukay nila yung parte ng may malapit sa Jesus, at sa magitan doon ay inihugos, ibinaba nila yung paralitiko sa paanan ni Jesus. Lowered the man was lying on. When Jesus saw their faith, nung makita ni Jesus yung pananampalataya nitong mga kalalakihan ito, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now, some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, why does this fellow talk like that? Bakit itong lalaking ito, kasi hindi naman nila alam na si Jesus ay Son of Man, at the same time Son of God, bakit siya nagsasalita ng ganyan? Yan ay abomination, kalapastanganan sa Diyos. At sino naman ang may karapatan magpatawad? So yun ang kanya sinasabi. Bakit niya sinasabi na pinapatawad nila si Jesus? Ni Jesus sila, itong lalaki ito. Kaya why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Siya ay lumalapastangan sa Diyos. Who can forgive sins but God alone? So hindi nila alam na si Jesus ay Diyos din. Verse 8, immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, why are you thinking these things? Bakit nyo iniisip itong mga bagay nito? Which is easier? Alin ba ang mas madali? To say to this paralyzed man, your sins are forgiven? Or to say, get up, take your mat and walk? Alin ba doon mas madali? Yung sabihin ko sa lalaki ito na ang iyong mga kasalanan ay pinagpagawad na, o yung ikaw ay tumayo, dalhin mo ang iyong banig o higaan at ikaw ay lumakad. Alin mo mas madali? So he said to the man, I tell you. Ito sinabi niya. So I tell you, get up, take your mat and go home. At sabi ng Bible, he got up, took his mat and walked out in full view of them all. Kumbaga, kaya siya tumayo, inuwan niya kanyang higaan na napagmamasdan ng lahat. In full view of them all. So sabi dito ng Bible, this amazed everyone. Lahat sila ay namangha. Lahat sila ay nagulat sa ginawa ng Panginoon na pagpapagaling. This amazed everyone and they praised God, saying, we have never seen anything like this. Wala ba kami nasaksihan ganitong uri ng kapangyarihan na ating ngayon nasasaksihan? So, dito gusto ko ipakita sa inyo na yung lalaki na pinagaling ay binuhat nung apat na kalalakihan. At ang sabi ng Bible, binutas nila yung bubungan para mailupusot lamang si to paralyze dahil nga wala na silang paraan para makapasok pa. Kung titingnan ninyo, ang sabi ng Bible, humanga si Jesus hindi doon sa lalaki na paralisado. Humanga si Jesus sa pananampalataya ng apat. Tingnan nyo aatras natin para maintindihan nyo mabuti. Ito sabi ng Bible, tingnan nyo verse 5 kayo, when Jesus saw their faith, yung pananampalataya ng apat, he said to the paralyzed man, kumbaga humanga siya sa pananampalataya ng apat na lalaki, pero ang nakinabang ng pananampalataya na yun, ay yung lalaking paralisado. Humanga si Lord, grabe yung faith nitong apat na to, pero ang nakinabang ay yung lalaking paralisado, sumagat siya ay gumaling. Kaya nandito din ako ng four corners of faith. When was the last time na ikaw ay nanalangin at ang iyong puso ay puno-puno ng pananampalataya pero sa gitna, parang gusto mo lang huminto sa iyong pananampalataya sa Panginoon na gagawin kaya ni Lord yun? Mangyayari kaya yun? Sometimes we thought na parang hindi yata mangyayari, parang ayaw na. At dito natin susukatin yung pananampalataya ng mga kalalakihan na ito, bakit kinalugdan ng Panginoon? At yun ay nagbigay ng kapakinabangan doon sa taong dala nila. Ang hinangaan ng pananampalataya, uli ninyo yung apat na lalaki. Pero ang nakinabang yung paralisado. Kaya mapapansin nyo, ganun maganda ang meron tayong mga prayer request. Nagbigay ka ng prayer request, sila ang nag-pray pero ikaw nakinabang. Kaya doon sa meron tayong Gethsemane, yung ating GC, sinasabi natin ng prayer request natin, may mga nagpe-pray,
Pero ikaw, kahit ikaw hindi ka naniniwala na mangyayari pinag-pray mo, ibinato mo lang sa GC, may nag-pray at nagkaroon ng resulta. At minsan magugulat ka pa na ang Panginoon ay kumilos. So dito po sa ating theme na Four Corners of Faith, gusto mong pagmasdan nyo ang pananampalatayang meron ka. Nasaan ba ako dito? Nasa pang-una pa ako, pangalawa, pangatlo, pang-apat ba ako? Yung pananampalataya ng meron ako ay nagbubunga ng resulta. Kasi yung pananampalataya ng apat na lalaki ito, ang bunga, nakatayo, yung paralisado. So how is your faith? Is your faith bringing results? Nagkakaresulta ba ang iyong pananampalataya? Dahil dito, nagkaresulta ang iyong pananampalataya. At yun ba ay basta lang ba sila nananampalataya? May mga ginawa sila. Hinukay nila yung tapat na kung saan yung butas, na kung saan nila inuhulog si Jesus. Ang term ng Bible, dig, hinukay, digging. At sa panahon ng New Testament, ito'y magkapatong ng mga chalk, parang adobe, at mga dahon ng mga makikita mo sa gubat, yung pinapatong nila para malamig. Kaya hindi ganun yung kabili, huwahin. Pero gusto ko makita ninyo rito, nahukay. Nailang pagsabana ni Jesus. At si Jesus ay natuwa at nagbigay ito ng resulta. E di tingnan mo, yung pananampalataya ko bang sinasabi ko na ako as born again, may resulta ba talaga? Kung walang resulta, bakit? At kung may resulta, bakit hindi nagka-resulta? So tandaan natin, para lang ating maunawaan, some men. So may maraming kalalakihan ang pumunta doon sa bahay kung nasaan si Jesus, at ang sabi ng Bible, punong-puno yung loob ng kabahayan. Kaya si Jesus, doon sa lugar niya, wala nang lugar para makapasok pa ang sinuman. Pagdating naman sa may labasan, punong-puno din. So walang daan para makapasok ang sinuman. Kaya lang, this paralyzed man needs healing. At naniniwala itong mga tao nito ng mga kasama niya na sa kanyang buhay, si Jesus lamang ang kanyang kailangan. Ngayon, tingnan natin ang description. Some men came, bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Sabi ng verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd. Dahil hindi nga nila madadala si Jesus sa loob, itong lalaki ito, because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it, and they lowered the mat for the man. The man was lying on. Ang gusto kong isipin nyo, anong relasyon mo sa lalaking ito para magpakahirap ka na ganyan? Para mo kung ang kaibigan gagawa niyan? Siguro malibala kung kapatid mo, kamag-anak mo na may utang kang 10 milyon, baka gawin mo lahat para sa kanya. Pero yung sobrang sakripisyo, ang sabi nito ng Bible, walang paraan para mailapit si Jesus. Pero sa kanila, may paraan. Ganda na ng trabaho ng faith. There is always a way where there seems to be no way. Kahit parang wala lang daan, pagka kay Lord ka tumingin, alam mo meron pang daan. Alam mo lagi meron pang paraan. Dito gusto ko lang isipin nyo, kung isa ka doon sa 4, will you join bringing this guy to the roof? Anong dapat meron ng relasyon mo dito sa lalaking ito para magpakahirap ka dali sa bubungan? Pwede namang, huwag nasa ka na lang, pagka maluwag na lang. Pagka na lang may time si Jesus, o pag nag-recess na lang, pag nag-uwian na lang sila. Pero dito, alam talaga nila na kailangan mailapit itong lalaking ito kay Jesus. Alam niyo yung mga sakripisyo ng mga nag-invite sa inyo? Especially yung mga friends natin, hindi niyo alam yung hirap nila bago nila kayo na-invite dito sa church. Dito gusto ko tingnan ninyo na anong meron sa 4 na ito at sino ka para magpakahirap sila para sa'yo. Hindi ka makakagalaw eh. Isipin mo bubuhatin ka namin sa bubong, wala kang maitutulong sa amin dahil paralisado ka. Okay sana kung hirap ka lang humakbang eh. Eh di maitutulong ka ng konti, wala eh. Wala talaga. Parang may sila eh. Kumbaga, kung bubuhatin ka namin paakyat, wala kang maibibigay na tulong. Total weight mo, buhat-buhat namin.
Yung buong bigat mo, dala-dala namin papunta doon. At dala-dala na nga namin yung bigat mo. Pagdating doon, hindi mo madali. Buti man na pagdating doon, huhulog ka na, hindi. Huhukayin pa namin. At hahanapin pa namin, tatansyahin pa namin, baka yung aming mahukay ay hindi doon sa tapat ni Jesus. Sayang yung effort. Kaya tatansyahin pa namin, dito siguro sa part na to, dito siguro si Jesus. Eh baka kung may mga wireless radio yan kaliwa. O kanti sa kanan. Kaya kanero ganun Wala nakaradyo yun. O yung nakailang akyat baba siguro yung apat kayo sige, mandaron. Kung iba. Anong meron ka para magpahirap sa'yo yung apat na yun? Alam nyo, the first corner of faith, ito yung tinatawag natin na pushing. You push it. Kahit mukhang mahirap, faith must be chosen to be pushed. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay pinipilit na ipilit. Wala nga Wala nang paraan, sarado nga hindi na makakapasok Doon kailangan ng faith. Ang pananampalataya ay hindi ginagamit sa mga dadadaling pagkakataon. Mas madalas, yung faith ay nagagamit sa mga mahihirap na sitwasyon. Dito sabi ito ng Bible, they pushed it. Ginawa talaga nila ng paraan, paano gagawin? Since they could not get him to Jesus because of the crowd, first distraction yun. Huwag na natin gawin yan. Grabe, punong-puno na nga Bubuhatin ba? Ang bigat niyan. Ang hirap niyan. There was a doctor, dentist. Pero isang dentista na habang siya ay mayroong pasyente, kabubulot lang niya ng isang ngipin at pahinga lang sila ng konti. Kapag sila nagpapahinga ng konti, yung pintuan ng clinic nung dentista ay may tumatanong na papi. Tapos kinakaskas na gano'n yung pinto. Tapos tahol ng tahol. Sabi nung pasyente niya doon sa dentista, bakit mo tahol ng tahol yung papi na yun? Kasi alam niya, nandito ko sa loob. Kaya sabi niya doon sa aid, yung kanyang parang help, buksan mo nga, ang pagbukas niya ng pinto, pumasok yung papi, lumuntad dun sa dentist, niyakap siya at dinila-dilaan sa mukha. Gagaw na rin sa time, why I'm saying this. Kaya yung mga lalaki yun, ipinipilit talagang makarating sila dito sa pwesto na kung saan nandoon yung bahay na hinukay nila yung buko sapagkat alam nila na nandoon si Jesus. Isipin niyo mabuti ito. Kung ikaw, will you join them? Of course. Kaya ito, hinalaan itong pananampalataya na ito Kaya pag mayroon kang paniniwala that only Jesus can solve the problem, huwag kang bibitaw. Keep pushing it. Kahit mukhang sarado, mukhang barado, mukhang imposible, because you know that Jesus is there, God will make the way. Palapakan natin Panginoon. Since they could not get him to Jesus, distraction na yun. Wala na, ayaw ko na. Pero wala silang pakialam They made an opening in the roof. Hinukay nila yun. Hindi yung ganun kadali. Mamaya, paliliwanag ko sa iyo bakit hindi ganun kadali yun. Hinukay nila at pagkatapos, saka pa lang nila ibinaba itong lalaking ito na kung saan ay nandoon sa mat at nakahiga. Ang resulta sa dulo, nakita nila kung paano pinagaling ito ng Panginoon. Paano kung hindi nila pinush? Wala may secretary sa aking kumpanya, mga pinanggalingan. Nagkaroon ako ng training. What was your greatest regret in life? Doon sa aming training, tinanong ko sa kanila, ano yung pinagsisisihan mo sa buhay, kung meron pa. So, lahat sila nag-share, lahat ng mga rank and file doon sa opisina namin. Isa sa mga hindi ko makalimutan yung senior ng aking sekretary. Sabi niya, umiyak siya. Sabi niya, siguro, sir, sabi niya, kung hindi lang ako natakot, kasi ready na po yung ticket ko noon, dapat maganda pong buhay ko kasi pinangakuan ako ng magandang trabaho sa Dubai, binigyan po ako ng magandang sweldo. Kaya lang natakot ako kasi yung mga anak ko maliliit pa that time.
Baka mamaya ko ano mangyari. Eh ngayon po, kasi 3 taon na rin nakalipas. Siguro, maganda na rin yung buhay ko siguro pag di lang ako natakot. Paano kaya kung hindi nila pinilit? Sa tingin nyo gagaling yung paralyzed? Hindi. Kung minsan alam mo, listen. Alam mo kung ano may isang ulam sa atin? Kunting push pa. Sometimes you just need a little push. Kita mo na, eh problema na, ano mo na eh. But they pushed it because they know Jesus is there. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo, madalas ang ulam sa atin, konting push pa. Konti na lang. Sabihin mo sa kanila, konting push pa. Konting push pa. Konting push pa ang ulam sa atin. Alam mo, kung sinaga mo na yung kaibigan mo, dapat nakita na sa church yun. Wala eh. Nagbuisit ka sa mga sagot niya sa ito, talaga unbeliever yun eh. Hindi Kristiyano yun eh. Wala kang kasama magandang sagot doon. Kaya tayo mga Kristiyano dapat habaan mo pa yung pasensya mo ba? Sabihin mo, magpasensya ka. Pasensya ba? Konting push pa. So dito, sabi nga ng Bible, they pushed it, at ang kwento sa dulo, nakita niyo naman, yung lalaki ay gumalik. So, pushing it. Now, the second corner of faith. So, naibaba na. Gagamitin natin yung same text. Some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, tingnan nyo ha, since hindi nga nila madala si Jesus doon sa crowd, what did they do? What did they do? Did they do like gold? What did they do? 1, 2, 3, game. Ulit. Itong kulay ko na 1, 2, 3, game. Ulit. 1, 2, 3. Alam niyo ibig sabihin ito? They made an opening. Nag-effort talaga sila. Alam niyo ba na maraming mga disciples dito na hindi sana kayo na disciple? Kung yung discipler niyo, yung leader niyo, hindi gumawa ng paraan para sa pamasahe mo. Iba sa atin dito mga leader, nakikita ko binibigyan ng pamasahe mga disciples nila. Salut. Salamat sa inyo. Yung iba dahil alam ninyong maglalakad lang, nahihirapan kung ano may tutulong ninyong pamasahe, ginagawa. Salut. Salamat sa inyo. Kasi alam niyo ba, gumagawa talaga sila ng paraan para mag-win sila. They made an opening. Gawa talaga siya ng paraan. Nag-iisip ka ng pwede niya maitulong, may tutulong ko. Okay, sarado. But they made an opening. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng hindi ito maka-attend. Hindi pwedeng hindi ito makapag-church. Hindi pwedeng hindi ito makilala si Lord. Amen? Magpalakpakan natin si Lord. They made an opening. Gagawa talaga yun ng paraan. Isipin nyo, sarado eh. Hindi ka makakapasok. Pagdating doon sa taas, lalong sarado. May part na konkreto doon kasi it's made of adobe, it's made of chalk. Ang tawag sa mga yan ay flat. At pagkatapos bukod sa sisilsilin pa nila yun, tatanggalin pa nila yung mga soft part. Kasi yung soft part ay na nagbibigay ng lamig sa ilalim. Kaya hindi yung ganun kadali. Pero, tingnan nyo ha, yung 4 na yun, they made an opening. Napakaganda nito kasi kung lalo-lalo na ako, ikaw ay minister head, you are a team leader, gusto mo talaga siya mag-attend. Sige, attend ka lang kahit ako na mag-alaga ng anak mo. See? May nakita kayo gano'n? They made an opening para ka na makakilala sa Panginoon. Wala kang pamasahe. Wala na pamasahe yung disciple ko, pwede naman pera niya. Ipaghingi na sa nanay niya ng pera, meron ka ng pamasahe. Ilan sa atin ang ganyan? Minsan may school. Pamasahe niya sa school, umunti-unti niya. Para pag pumating yun sa Sunday yung kanya dini-disciple, may magbibigay siya pamasahe. Salute sa mga ganyang mga leader. You are making an opening para yung taong yan ay makalapit sa Panginoon. Palapakan natin si Lord. Hindi naman yan madali. Kumbaga, kung hindi mo mahal yung tao, kung hindi mo mahal yung kanyang kaluluwa para makakilala sa Panginoon, hindi mo yung gagawin. Alam mo lang yung value of his soul, of her soul. Kaya mo ito ginagawa para sa kanya. Minsan na, sa totoo lang, may mga discipler na sugdulan sila ba mangutang para sa kanilang mga dinidesign. Sa kanilang mga
kapatid sa Panginoon para maakay lang sila. Gagawa pa sila ng paraan, anong negosyo mo? Ganito hindi kasi mga kadiksi kong bebenta. Bilhin mo na lahat yan. Wow. May mga leader. Salute to those leaders. They are making an opening. Amen? May kinalawa kayo ganito? Na nagbibigay ng pamasahe para ka lang makatin sa church? O mamaya, yakapin nyo yung leader yun na yun. Palampakan natin siya doon. Anong objective niya? Mailapit ka sa Diyos. Mailapit ka kay Jesus. Gagawin at gagawin niya lahat. Yung ngayon tanong, nung sila umakyat sa taas, buhat-buhat ang iyong katawan. Tingin niyo ba hindi sila napagod? Tingin mo, pagdating doon sa taas, okay na? Di ba hinukay nga nila? Gusto ko makakausap dito yung mga grabing maglingkod sa Panginoon, yung very, very active. Okay lang minsan yung mag-pause. Pausing. Kasi pagod ka eh. There are times tayo na-pause. Pero itinuloy nila. Akala niyo ba magmula sa pagbuhat, sa baba, hanggang itaas, hindi sila huminto, hindi sila nagpahinga, nagpahinga yan. There are times in the Christian service, you have to take a pause. Pahinga muna ako konti. Nahirapan ako eh. Pero hindi ibig sabihin nun, magre-retreat ako. Itutuloy ko itong pananampalataya na to. Pero let me to take a pause. Kasi pagod ka na eh, nahirapan ka na. Okay na mag-pause. Ayan o, yung pagbuhat sa lalaki ito, hindi ganun madali. Namahinga yan. Humingal yan. Humugot ng hangin yan. Sometimes you need to take a pause. Kaya ang tinuturo eh. Tingnan yung mga biritera natin, yung mga magagaling natin kumanta o gumirit. Alam nila kung saan sila magpo-pause. Saan sila huhugot ng hangin. Alam nila. Kasi pag tinuloy-tuloy nila pagbibindi sila hanggang dulo. Ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Kumisan, pause ka ng konti. Pagod ka lang eh. Take a pause. Pero tuloy-tuloy yan. Kasi tingnan nyo yung dulo. Hanggang sa umabot yung time na gumaling na yung lalaki. Dito may pausing part. Pero yung pausing part na yan, tingnan nyo naman, they made an opening. Ilan sa inyo rito yung nagkawang gawa kay kapatid, magpatuloy lang pa sa paglilingkod sa Panginoon? Nalaman mo, hindi ako makakatid sa church eh. Bakit? Kasi may pupuntahan ako eh. Meron akong kailangan kasi wala kakain yung pamilya ko. O sige, tayo mo na ito dyan. 2 kilong bilas para may pagkain lang kayo. Makatid ka lang sa church. Ang daming ganong kwento. Kasi yung taong yun, mahal na mahal ka. Gagawin niya lahat para magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Para makalapit na kayo. Magpasalamat kayo of those people. Sino-sino mga taong gano'n na ginawa sa akin para ako magpatuloy sa paglilingkod. Mamaya nakakiyakapin kayo mga yun. Magpasalamat kayo sa kanila. Salamat sa mga pamasahing ibinigay mo sa akin. Kaya hanggang ngayon, naglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Palagpakan natin sila. May mga leader tayo na alam niya pag gutom ka, hindi mo kailangan magsalita. Tara, labas tayo. Papakainin ka niya. Alam niya yung hirap mo. Kasi gusto niya magpatuloy ka na naglilingkod sa kanya, sa Panginoon. Kasi gusto niya mailapit ng todo kay Lord. O bisan na, pag tingin niya sarili niya mismong budget, parang paubos na. And it happens. Mailapit ka lang niya sa Panginoon. Amen? Isa pa palang para kay Lord. So may pausing part. May pausing part. Pagkapagod, rest. But don't quit. Isa yung faith natin nasusubok eh. Take a rest. But don't quit. Kaya ka lang. Ang hirap, bubuhatin mo yung buong bigat na yun ang paralisado niya sa taas. Pagkatapos maghumay ka pa sa taas, tapos huhulog pa siya sa baba, dahan-dahan pa yun. Dahil baka mahulog eh, dumami yung baling sa katawan niya. So dito, yung posing part. Sabi din ng Bible, ito they made an opening. Maraming tayong mga kasamahan sa church who made an opening. Kahit sarado, kahit wala, gagawa yan ng paraan. Magpatuloy na lang kay Lord. Amen? O isa mga palapag para naman. Napuntahan natin yung pangatlo. So, naihugos na nga. Yan na. Naibaba na. Doon mismo sa tapat ni Jesus. Sabi ko, ang galing tumantya. Ang galing tumantya nung naghugos na yun. So, dito sabi ng verse 4, since they could not get him to Jesus,
At dahil nga hindi nila madala si Jesus sa loob, dahil punong-puno nga, because of the crowd, halinaw, they made an opening in the roof about Jesus by digging through it and then lowered the man was lying on. Tingnan nyo ha? So nung yung apat ay may hugos na itong paralisado na ito sa mismo harapan ni Jesus, tingnan nyo yung verse 5. Ito yung kulay gold. When Jesus saw their faith. Hindi yung faith ng paralyzed ha? Hindi yung faith ng paralisado. Ang nakita nito ni Jesus, when Jesus saw their faith, yung apat na bumuhat sa kanya. Grabe naman ang faith nito mga to. Talagang bubutasin ang bubungan, makarating lang sa akin itong paralisado na to. When Jesus saw their faith. So he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Ano ba ito na to? Naipakita nila. Tandaan, four corners of faith. Ano yung number 1? Pushing. Kahit mukhang mahirap, go! Doon talaga ginagamit ang faith sa mga imposible situation. Doon ginagamit ang faith. Pushing na number 2? Ano yung number 2? Pausing. You have to take a pause. At sabi nila ng Bible, they made an opening. At pangatlo, yung tinatawag natin proving. Pinatunayan mo lamang kay Lord ang iyong pananampalataya na genuine from the very beginning. Pinakita mo sa Panginoon na ang iyong pananampalataya ay totoo from the very beginning. Yes! Totoo! Na ang hirap talagang gawin to. Pero binuhat ko ito. Sumama ko sa pagbuhat kasi si Jesus nasa loob. Alam kong gagawa si Lord ng himala. So ano nangyari? You joined. So pagkatapos yung i-push, sabi ng Bible, nag-pause. Pagod ka eh. Pagod ka sa pagbuhat. You take a pause. You took a deep breath. No? O pagkatapos ito, sabi ng Bible, pinagpatuloy mo siya hanggang sa ang Panginoon ay natuwa na sa iyo. Ito yung proving. Sabi ni Lord, when Jesus saw their faith. Natuwa ang Panginoon sapagkat grabe pananampalataya ng mga taong to. Ipinakita talaga nila na totoo. Kailan kinalugdan ng Diyos ang ating faith? You ask yourself, kailan kinalugdan ng Diyos ang iyong pananampalataya? Hindi ba lagi ko nababanggit sa inyo nung kami ay pag-visitation isang araw ng linggo ng hapon, nandun kami sa aming church. May dadalawin kami kapatid na hindi nakarating nung Sunday morning, Sunday service. Nag-pray kami. Kasi masama ang panahon. Kumbaga, makulimlim. So, sabi nga nag-pray sa amin, Lord, ingatan mo kami sa pupuntahan namin sa may Canumay, Valenzuela. Ando kasi bibisitahin namin. Lord, sa ilang buhay, hindi umulan. Makarating po kami doon, Panginoon, na hindi kami pang inaabot ng malakas na ulan. In Jesus' name, amen. Tapos, may dalang payo yung kasama namin. Nagdala ng payo. Kala ko ba, naniniwala ka nga, tayo ay hindi mababasa. Ba't nagdala ka ng payo? Kung may ganito tayo, dito ang gusto ko lang ay, how's your faith? Pag ba nakita ni Lord yung faith mo, is your faith genuine? Pag tinignan ni Lord yung faith mo, kumusta ka? Kailan mo gustong huminto na yung pause mo, nagtuloy-tuloy sa mamamahinga na, ayoko na. Dito, nag-pause sila, pero ipinagpatuloy. At yung faith na yun, kinalugdan ng Panginoon. When Jesus saw their faith. What if God will see your faith? What do you think God will tell you? Itong anak ko ito may pinagpe-pray sa akin. Nung una lang claim ng pa-amen, tapos huminto na sa gitna, ayaw na ituloy. Di ba nagpe-pray ka ng motor? Huwag mo kalimutan yung prayer na yun, ituloy mo. Magkakaroon ka ng motor. Sabi mo sa katabi mo, ituloy mo yung prayer mo. Sa kabila naman sabi, ituloy mo yung prayer mo. Nagpe-pray ka eh. Tapos, nagkaroon ka lang ng konting problema, ayaw mo na, uminto ka na. Ayaw mo na ituloy. When God saw their faith, grabe si Lord. Anong ginawa niya dito? When Jesus saw their faith, He said to the man, "Son, your sins are forgiven." I will explain this sa next slide. Bakit sinabi niya ito yung anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan? Meron po kasi yan dahilan. Okay. Para maintindihan ninyo, liwanagin na natin ngayon pa lang. Bakit sinabi ng Bible na anak, ang iyong mga kasalanan ay pinagpatawad na? Ganito kasi yun. Listen ha.
Huwag niyo muna kausapin yung katabi niyo. Sa parte yan, sabi ni Jesus, Son, your sins are forgiven. Sinabi niya yun nung makita niya yung pananampalataya nung rapat na yun na nagdala doon sa lalaki na ibinaba doon sa kanyang harapan. Ang sabi ni Lord, nung makita yung faith nila, hindi na niya pinahirapan yung lalaki. Ang sabi niya, okay, sige, pinapatawag ka na. Bakit? Pasok tayo sa kultura. Ang sabi ng culture, ganito kasi yun. Ang isang lalaking disabled, paralyzed man or what, basta disabled ka, ay pinaniniwalaan ng kultura Hudyo na yun ay parusa sa kanila ng Diyos. Ulit ha, kapag ikaw ay paralyzed, mayroong paniniwala ang mga Hudyo na yun ay parusa ng Diyos sa kanila. Ngayon, papansinin nyo, contrast. Akala ko ba ang Diyos ay siyang nagbigay ng kaparusahan sa lalaki nito? Eh bakit ngayon, ang sabi ng Bible, Son, your sins are forgiven. Question yan. Punta tayo sa mga abad, ha? Sige, punta natin yung mga abad. Ano yung mga abad? Balik tayo sa ating team. Ano yung team natin? Four corners of faith. Number 1, pushing. Number 2, pausing. Number 3, proving. And number 3, praising. Sila ay nagburi. Ayan o. Nung makita nilang yung lalaki ay lumakad na, and they praised God. Praising. Ang dulo ng iyong pananampalataya ay pagpupuri sa Diyos. Kasi makikita mo ang kanyang pagsagot. Sa una mo kang mahirap. Mukhang hindi mo alam kung paano sasalitin na nun. Sarado. Wala kang nakitang daan. Pero sabi nga ng kata nito mo, God will make a way when there seems to be no way. Meron siyang paraan. Ano nangyari dito? Nung makita ng Lord yung 4 na lalaki na yung kanilang pananampalataya ay genuine, binigyan niya ito ng reward. Balikan natin ito ha, para maintindihan niyo. Verse 10. Sabi ni Jesus, But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Kaya niya sinabi yun, kasi yung mga priest, yung mga nakapaligid doon, yung mga hindi naniniwala sa kanya, ay sabi sa kanya ay, bakit siya nagpapatawad? Ikalapastanganan sa Diyos yun. Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Ngayon, ipinakita ni Jesus na meron siyang karapatang magpatawad. Ngayon, bago niya, makinig kayo ha, bago niya pinalakad ito, I tell you, get up, take your mat and go. Bago niya ito pinalakad, yung kanyang physical healing, ginamot niya muna yung spiritual healing. Ito yung kanyang relasyon sa Diyos. Ang sabi ni Lord, your sins are forgiven. Kaya sinasabi na your sins are forgiven, contrast ito sa paniniwala ng mga Hudyo, na ang mga Hudyo, ang paniniwala nila, ang isang disabled, kaya naging disabled yan, dahil parusa yan ng Diyos. Pero bakit dito? Ang Diyos nagpapagaling. At ang sabi pa niya, your sins are forgiven. Ngayon, sige, tumayo ka na, dali mo ang iyong higaan, at ikaw ay magaling na. Dito makikita mo yung pagkilos ng Panginoon, contrast sa paniniwala ng mga Hudyo. Ang Diyos pala nagpapagaling. Ang Diyos pala kayang tumukod sa aking pangailangan. Pagdating dito, tinan nyo, verse 12, tinan nyo ha, ginawa niya ito sa harapan ng lahat ng tao. He got up, yung lalaki, took his mat and walked out in full view of them all. Upang masaksiyan ng lahat na ang Diyos natin hindi lang makayagpatawad ng kasalanan, kundi siya rin yung Diyos na nagbigay ng daan para siya ay makalakad at matugunan kung kanyang kalagayan. Palagpakan natin Panginoon. Ang mga dito ay ang naging bunga ng pananampalataya. Tandaan nyo ha, kapag ang pananampalataya ay tunay sa una pa lang, ang dulo niya ay pagpupuri sa Diyos. Kasi mararanas sa iyo ng Diyos yung reward ng iyong pananampalataya na ikaw ay totoo na nananampalataya sa Kanya. Ano nangyari yan? Okay, so balik tayo dito. So sabi nga natin, ito yung hindi lang yung proving, kundi yung praising. Ang praising dito, sabi ng Bible, at sila ay nagpuri sa Diyos, silang lahat ay nakasaksi. So, siyempre, dumating ka naman sa point na ang resulta ng iyong pagpupuri, ay iyong pananampalataya, ay pagpupuri sa Diyos. Listen, kaya mayroong mga answered prayers,
Kaya meron mga testimonies kasi nire-reward ng Diyos ang ating pananampalataya. Kaya ganun yung dulo, and they praised God. Makinig kayo mabuti, ha? I tell you, sabi ni Lord, get up, take your mat, and go home. Ano ginawa ng lalaki? He got out, took his mat, and walked out in full view of them all. Nung gumaling, listen, nung makita nila yung lalaki ay gumaling, nung makita nila yung lalaki ay nakalakad na, kanino ibinigay ang pagpupuri? Doon sa apat? Hindi. They praised God. Ang pinupuri ay hindi yung apat, hindi yung mga naging instrumento, kundi ang pinupuri sa dulo ay ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Salamat sa mga disciples, salamat sa mga leaders na nag-i-encourage sa atin na magpatuloy. Pero hindi sila ang pupurihin sa dulo. Ang pupurihin mo sa paggamit sa kanilang Panginoon ay ang Panginoon mismo, sapagkat napaayos ang buhay mo, sapagkat ginamit sila ng ating Panginoon. Kaya sabi ko ng Bible, and they praised God. Ang Diyos ang kanilang pinupuri. Amen? Kaya sabi natin nga sa church, walang bida. Sino ang bida? Lord. Si Lord ang bida. Sino ang bida? Lord. Sino ang bida? Lord. Palapakan natin si Lord. Okay, let's go to conclusion. Ang mensahe ito. Ulitin natin ulit. Ano yung ating theme? Four corners of faith. Ano yung number 1? Pushing. Number 2? Pausing. Number 3? Proving. And number 4? Praising. Now, punta tayo sa conclusion. Faith fuels everything. Sa magitan ng pananampalataya, ang lahat ay pwede mapangyari at ikaw ay makakalakad kahit parang hirap na hirap na maglakad. It will fuel your faith. Faith fuels everything. Hanggang sa dulo, sasabihin mo, Lord, salamat po. Lord, pinupuri kita. Lord, salamat Panginoon sapagkat kahit wala akong makitang maliwanag na daan, but because of my faith in you, kayo Panginoon ay sumagot sa mga panalangin. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen.